Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4151-4170. Kabanata 4151. Maraming magagandang biyaya ang lumitaw sa panahong ginugol ni James sa paglilinang, at ang iba't ibang nilalang ay walang katapusang nakipaglaban sa kanila. Ang ilan ay nawalan pa ng buhay sa matinding labanang ito. Ang mga malalakas lang ang natira sa huli. Kahit na pagkatapos ng 500,000 taon, walang iba kundi si James ang bumisita sa gitnang rehiyon. Ginugol ni James ang mga nakaraang taon sa paglilinang sa loob ng pagbuo ng oras, at ang kanyang pag-unawa sa mga inscription ng Formosayon ay lumalim pa. Naglabas siya ng nakakatakot na aura, at umikot sa kanya ang mahiwagang formation inscriptions. Boom! Biglang nagsanib ang formation inscriptions, at isang nakakatakot na puwersa ang sumabog. Nabasag ang nakapalibot na kalawakan, at ang mga shockwave ay bumagsak sa hangin. Ang lakas ng aura ni James. Dahan-dahan siyang tumayo at confident na tumawa. Naabot na ng aking formation path ang quasi-acme rank. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng maingat na pagsisikap, sa wakas ay itinaas ni James ang kanyang formation path sa quasi-acme rank. Ang paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa iisang path ay magbibigay daan kay James na mabilis na mapabuti ang iba pa niyang mga path dahil ang iba't ibang path ng langit at lupa ay may pagkakatulad. Bukod dito, kaya ni James nabawasan ang lahat sa mga pangunahing batas nito. Ngayong naabot na ng kanyang formation path ang quasi-acme rank, ang pagtataas ng iba pa niyang path sa parehong ranggo ay magiging walang kahirap-hirap. Nagpatuloy si James sa paglilinang nang hindi naglalaan ng oras para magpahinga. Napakaraming oras ang lumipas na hindi na niya nasubaybayan. Hindi nagtagal, ang kanyang karma path at 5 great paths ay umabot na rin sa quasi-acme rank. Sunod-sunod na itinaas ni James ang kanyang path sa quasi-acme rank. Sa huli, nakamit niya ang tagumpay na makuha silang lahat sa parehong ranggo. Bilang resulta, ang kanyang chaos path ay umabot na rin sa quasi-acme rank. Kahit na hindi siya umasa kay Ignis, madali pa rin niyang napatay ang isang quasi-acmin. Matapos matagumpay na maging isang quasi-acmin, huminto si James sa paglilinang at ikinalat ang time formation. Sinubukan niyang tingnan kung gaano nakatagal ang lumipas sa labas ng mundo, 900,000 taon na ang lumipas, at wala na hanggang sa mapagpasyang labanan. Ang Formosayon sa paligid ng Planet Desolation ay lumiit na ng husto na nakapaloob sa gitnang lugar. Sinabi ni James sa kanyang sarili, malapit na ang huling laban. Sa sandaling iyon, puno siya ng pag-asa para sa laban. Inaasahan niyang labanan ang iba pang mga powerhouse at lipulin ang mga ito para makuha ang sukdulang kayamanan, ang Primal Mantra. Napatingin si James sa paligid niya. Dumating na ang ilang nilalang na may makapangyarihang aura malapit sa Desolate Grand Canyon. Naghinala si James na ang mga makapangyarihang nilalang ay nagtago sa isang lugar sa loob ng planeta. Ang mga bagong dating na nilalang ay tila pinatunayan ang kanyang teorya. Siguradong ipapakita ng mga acmin ang kanilang sarili na lumahok sa huling labanan. 49. Isang boses ang tumawag kay James. Lumingon si James sa lalaking papalapit sa malayo. Ang lalaki ay puno ng mga sugat at labis na punit. Ito ay walang iba kundi si Wotan. Nalungkot si James nang makita niya si Wotan sa kanyang kalagayan ngayon. Alam niyang makapangyarihan si Wotan, at walang ideya kung sino ang maaaring gumawa nito sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4152. Nagpakita si Wotan na magulo ang buhok at malagim na sugat. May bahid ng dugo ang kanyang puting damit, at mukha siyang pagod. Tumingin si James kay Wotan na nakakunot ang noo at sinabing, ikaw ang ikasampu sa gold rank ng Chaos Rankang. Sa one-on-one na laban, hindi ka matatalo ng mga cultivator sa quasi-acme rank. Malaki ang tsansa mong manalo sa isang laban-laban sa isang acmin.
Paano ka napunta sa napakasamang estado? Lumakad si Wotan, umupo sa lupa, at malungkot na bumantong hininga. Huwag mo na akong tanungin tungkol dito. Wala pa akong araw ng kapayapaan mula nang umalis ako sa Palace of Compassion. Nagsama-sama ang ilang quasi-Akmins para tugisin ako nitong mga nakaraang taon. Kanina lang, hindi bababa sa 20 Akmins ang humahabol sa akin. Nagawa kong makatakas ng napakahirap. Mula nang maghiwalay si James, nakahanap na si Wotan ng lugar na maaari niyang linangin. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ang kanyang kinaroroonan. Simula noon, palagi na siyang tumatakbo. Sa panahong ito, nakapatay siya ng maraming powerhouses. By the way, tumingin si Wotan kay James at nagtanong, nabalitaan ko na pinatay mo si Winston pagkatapos umalis sa Palace of Compassion. Bahagyang tumango si James at kinumpirma ang mga hinala ni Wotan, "Yeah, I did." Ito ay nangyari napakatagal na ang nakalipas. Sa oras na pinatay niya si Winston, daan-daang libong taon na siyang naglilinang. Siya ay nilinang ng mas mahabang panahon sa kabuuan dahil nasa loob siya ng pagbuo ng oras. Siya ay gumugol ng napakatagal na oras sa pagbuo ng oras. Ang kanyang pag-unawa sa time path ay tunay na malalim. Kung mas malaki ang kanyang pag-unawa sa time path, mas magiging malakas ang kanyang pagbuo ng oras. At ang pagkakaiba sa pagitan ng oras sa labas at sa loob ng pagbuo ay lubos na mag-iiba. Naabot na ni James ang quasi-Acme rank, at ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. Binigyan ni Wotan si James ng aprobadong tingin. Kahanga-hanga, si Winston ay mula sa Dooms at may pinakamataas na Chaos Power. Gayunpaman, pinatay mo siya ng walang kahirap-hirap. Kahanga-hanga ka. Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Gayunpaman, tumigil si Wotan at sinabing, ang Dooms ay ang pinakamalakas na lahi sa Great Realm. Napakataas din ang katayuan ng Winston sa Doom Race. Kailangan mong maging mas maingat sa pakikitungo sa kanya at malamang napatayin ang lahat ng iba pang nilalang sa Planet Desolation. Kung may balitang lumabas, mahihirapan kang makalibot sa Greater Realms. Alam na ito ni James. Kahit na walang paalala ni Wotan, wala na siyang balak na iligtas ang sinuman. Hindi lang niya pinatay si Winston, nalantad na rin ang kanyang pagkakakilanlan bilang tao. Kailangan niyang pigilan ang pagkalat ng kanyang pagkakakilanlan sa labas. Kung hindi siya hahayaang mabuhay ng 10 Great Races. Kailangan kong gamutin ang mga sugat ko. Biglang binago ni Wotan ang usapan, at sinabing, ako ay lubhang nasugatan sa sandaling ito. Ang huling labanan ay nalalapit na. Pagkatapos basahin ang mga tala na iniwan ng mahabaging daan na guro, ako ay nakarating sa isang paghahayag. Kailangan kong lumampas bago ang labanan at maging isang Akmin. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, nagtungo si Wotan sa Desolate Grand Canyon. Nang makalapit siya, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, hinati ang kawalan, at pumasok na nagtatago. Pinagmasdan ni James si Wotan. Pagkatapos, iniskan niya ang lugar. Ang porma sayon ay patuloy na lumiliit, at hindi magtatagal bago makarating sa gitnang rehiyon. Gayunpaman, hindi kinumpirma ni James kung ang mga Akmin ay nagtatago sa planeta. Kung sila ay nagtatago, sila ay magiging isang napakalaking banta sa kanya. Bagamat makapangyarihan siya, hindi niya kayang harapin silang lahat ng mag-isa. Ang pinakakagiat na bagay na dapat gawin ay dagdagan ang kanyang lakas ng mabilis. Ang kanyang cultivation rank at omniscience path ay hindi mapapabuti sa natitirang oras. Ang tanging bagay na maaari, mabilis na napabuti ang kanyang lakas ay ang 3 pagbabagong apoy ng Flame Art. Ang Compassionate Pathmaster, isang Kylum Ancestral God, ay lumikha ng 3 pagbabagong sunog ng Flame Art. Ito ay may hindi masasabing kapangyarihan at makabuluhang mapapabuti ang lakas ni James kung matagumpay niyang nilinang ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4153. Pagkatapos, sinimulan niyang pag-isipan ang 3 pagbabago ng apoy ng Flame Art. Ito ay isang mapang wasak na supernatural na kapangyarihan. Ang mga kinakailangan upang linangin ito ay lubhang hinihingi. Una, kailangan ng isang makapangyarihang pisikal na katawan. Pangalawa, ang isa ay kailangang sumipsip at pinuhin ang isang Ignas. Matapos matupad ang mga kondisyong ito, ang isa ay magiging karapat-dapat na linangin ang 3 pagbabago ng apoy ng sining ng apoy.
Ang unang pagbabago ng tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art ay Flame God Incarnation. Ang ikalawang pagbabago ay walang hanggang alab. Ang ikatlong pagbabago ay alab ng pagkasira. Ipinaliwanag ng simple, pinahintulutan ng unang pagbabago ang isa na higit pang kontrolin ang Pinong Ignas. Kinailangan ng isa na ipasok si Ignas sa daluyan ng dugo ng katawan, na nagpapahintulot dito na tumagos sa mga paa, buto, at laman. Ang katawan ng isang tao at ang Ignas ay kailangang ganap na magsanib upang ganap na mapalabas ang tunay na kapangyarihan ng Ignas. Matapos maabot ang estadong ito, ang isang tao ay maaaring magpakawala ng mapanirang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanyang lakas at kapangyarihan ng Ignas. Bagamat tila napakasimple, mahirap itong tuparin. Ang pag-asimilasyon ng Ignas sa laman ng isang tao ay mahirap, kahit na matapos itong matagumpay na pinuhin. Ayon sa manual ng 3 Fire Transformations ng Flame Art, kakailanganin ng 3 epoch para makabisado ang first transformation anuman ang potensyal at talento ng isang tao. Kasunod nito, mas magtatagal ang ikalawang pagbabago. Nilalayo ni James na matutunan ang unang pagbabago ng 3 pagbabago ng apoy ng Flame Art, Flame God Incarnation. Imposible para sa kanya na matagumpay na linangin ang pangalawa at ikatlong pagbabago bago ang huling labanan sa Planet Desolation. Ito ay magiging isang kahangahangang gawa kung pinagkadalubhasaan niya ang unang pagbabago noon, kaya ang pangalawa at ikatlong pagbabago ay wala sa tanong sa ngayon. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa loob ng kawalan. Huminga siya ng malalim at inalis ang laman ng isip niya. Unti-unti siyang nag-relax at inihanda ang sarili. Pagkatapos, sinimulan niyang linangin ang unang pagbabago ayon sa pamamaraan ng paglilinang na nakatala sa sinaunang aklat. Kasunod ng pamamaraan ng paglilinang, ang Ignas sa kanyang elixir field ay nagsimulang dumaloy patungo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at sumanib sa kanyang dugo. Pino ni James ang Ignas at ngayon ay nasa kanya na ang kapangyarihan. Bagamat lubhang mapanira, hindi ito nakapagdulot ng pinsala sa kanya. Kadalasan, madali para kay James na isama ang kanyang lakas sa kanyang katawan at dugo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Ignas ay ibang-iba. For some reason, nilabanan ng katawan ni James ang Ignas. Ang Ignas ay hindi madaling kumalat sa kanyang mga paa, at hindi rin ito makakasama sa kanyang dugo. Naguguluhan si James. Kinuha niya ang manual na 3 Fire Transformations ng Flame Art at muling binasa ang mga pahina. Tumambad sa kanyang harapan ang sinaunang aklat. Ang puting liwanag ay lumitaw at natipon upang bumuo ng mga sinaunang salita. Ang mga salita na nakalap upang ay detalye ang pamamaraan ng paglilinang ng 3 Fire Transformations ng Flame Art at pangunahing inilarawan ang proseso ng pagmaster ng First Transformation. Ang mga sinaunang salita ay esoteric, at naunawaan lamang ni James ang diwa ng pamamaraan. Matapos basahin ito ng isang beses, naiintindihan lamang niya ang mga pangunahing kaalaman sa pamamaraan ng paglilinang. Naunawaan pa niya ang mahiwagang formation inscriptions, kaya hindi naging problema ang pag-unawa sa mga sinaunang salita pagkatapos niyang suriin muli ang mga ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4154. Buong pusong nakatuon si James sa paglilinang. Matapos suriin ang Ignas, napagtanto ni James na hindi ito isang ordinaryong apoy. Sa halip, ito ay isa sa mga pinakamahiwagang apoy sa langit at lupa. Magkakaroon si Ignas sa sandaling magwakas ang isang malaking mundo. Matapos ang pagkawasak ng isang malaking mundo, isang Ignas ang babangon mula sa kanyang abo. Gayunpaman, hindi lahat ng mga pangunahing mundo ay maaaring gumawa ng Ignas kapag sila ay nawasak. Mabubuo lamang si Ignas pagkatapos ng pagbagsak ng mundong katulad ng Primordial Realm. Bukod dito, isang maliit na halaga lamang ng Ignas ang mabubuo pagkatapos. Ang pagkolekta ng malaking halaga ng Ignas ay mangangailangan ng maraming mundo upang matugunan ang kanilang mga katapusan. Kilala rin si Ignas bilang paglilinang ng apoy, dahil ang mga landas ng langit at lupa ay umiral sa loob ng apoy nito. Ang mga tao ay mga nilalang din sa ilalim ng langit at lupa at umiral sa pamamagitan ng paggana ng mga landas. Ang mga landas na ito ay naging Ignas at dahil dito ay hindi tugma sa katawan ng tao. Hindi naintindihan ni James ang pagkakasunod-sunod ng paglikha. Ang mga landas ay umiral bago ang mga tao at ang mga tao ay dumating pagkatapos ng mga landas.
Hindi maaaring palitan ng isang tao ang mga landas, dahil nilabag nito ang katotohanan ng langit at lupa. Ito ang dahilan kung bakit natural na tinanggihan ni Ignas ang kanyang katawan at hindi maaaring makisalamuha sa kanyang laman. Ang supernatural power ay nilikha ng isang Kylem Akmin na nagtataglay ng malaking lakas. Natukoy na niya kung paano isasama si Ignas sa isang katawan ng tao, na nagpapahintulot sa kanya na makabisado ang tatlong pagbabagong sunog ng Flame Art. Dahan-daang pinag-aralan ni James ang 3 fire transformations ng Flame Art. Unti-unti, natagpuan ni James ang sagot sa matagumpay na pagiging isa sa Ignas. Kailangan niyang i-convert ang kanyang katawan sa paths at makuha ang pag-aproba ng Ignas. Gayunpaman, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa buong panahon, walang nagtagumpay. Nakaisip ng solusyon ang Compassionate Pathmaster. Gayunpaman, ito ay mas katulad ng isang panlilinlang upang linlangan ang Ignas, na ipinapalagay na ang katawan ng isang tao ay langit at lupa. Sa kabila ng pag-alam ng solusyon, mahirap itong makamit. Gaano man ito kahirap, determinado si James na linangin ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art dahil ito ang tanging paraan niya upang mapabuti ang kanyang lakas sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari. Huff, huminga ng malalim si James. Pagkatapos, sinimulan niyang sundin ang pamamaraan ng paglilinang, sinusubukang pagsamahin ang kanyang mga landas sa kanyang katawan. Iyon lang ang unang hakbang. Pagkatapos niyang isama ang kanyang mga path sa kanyang katawan, kailangan niyang alisin ang kanyang aura ng tao upang bigyang kahulugan ng Ignas ang kanyang katawan bilang mga landas at tanggapin siya. Kung gayon, magiging madali para sa kanya na isama ang Ignas sa kanyang katawan. Matagal bago na isama ni James ang kanyang path sa kanyang katawan. Nagtagal ito ngunit kalaunan ay nagtagumpay siyang isama ang mga landas sa kanyang laman. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang soul aura. Ngayon, ang kanyang kaluluwang aura at lahi ay hindi mahahalata ng ibang mga magsasaka. Matapos makumplito ang unang hakbang, ang pagsasama ng Ignas sa kanyang katawan ay magiging madali. Muling na-activate ni James ang 3 fire transformations ng Flame Art. Sa sandaling iyon, ang Ignas sa kanyang elixir field ay mabilis na kumalat sa kanyang mga paa at kamay at buto. Ibinuhos ni Ignas ang bawat selula ng kanyang katawan. Ang katawan ni James ay nagninangas at nababalot ng nakabulag at puting apoy. Sumanib ang kanyang aura sa Ignas at naging napakalakas. Ang kanyang mga kapangyarihan ay isinama din sa Ignas, na ginagawang mas kakilakilabot kaysa dati. Tiwala si James na kaya niyang pulbasan ang isang Akmin gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ang puwersang ito ay kahanga-hanga. Nakatayo si James sa kawalan, namangha sa lakas na bumubulusok sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng kumpiyansa at hindi magagapi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4155. Matagumpay na nilinang ni James ang unang pagbabago ng tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art, ang Flame God Incarnation. Gayunpaman, ang pagmaster ng ikalawang pagbabago ay mas mahirap. Hindi maaaring linangin ito ni James sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, ang unang pagbabago ay sapat na sa ngayon. Inalis ni James ang Ignas, at bumalik sa normal ang kanyang katawan. Pinunit niya ang kawalan, lumabas sa pinagtataguan, at muling humakbang sa desolate Grand Canyon. Agad niyang napansin ang hindi mabilang na mga nilalang na nakapaligid sa kanya. Napunta sa kanya ang tingin ng lahat. Lalong lumakas ang kanyang aura. Sa panahong ito, malamang na nag-cultivate siya ng palihim at napabuti ang kanyang cultivation rank. Damn it! Kahit na mamatay tayo sa paparating na labanan, dapat natin siyang sirain. Hindi natin siya papayagang umalis sa planeta na may primal mantra. Maraming powerhouse ang lihim na nakipagsabuatan sa isa't isa. Mayroon silang iisang layunin, ang alisin si James. Kahit na kailangan nilang isakripisyo ang kanilang sarili, determinado silang tiyakin ang kanyang kamatayan. Hindi nila siya pinayagang umalis kasama ang primal mantra. Si James ay hindi naabala sa kanilang mga pag-alit na titig. Takot sana ito sa kanya kung dumating lang sa Planet Desolation. Gayunpaman, nakakuha na siya ng hindi mabilang na mga biyaya sa planeta. Una, nagbabad siya sa 5-color Holy Pond. Ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti, at ang kanyang omniscience path ay pinahusay din. Pagkatapos, pinag-aralan niya ang ilang sirang porma sayon sa planeta at sinanay ang kanyang formation path sa quasi-acme rank.
Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang cultivation base sa Acme rank. Sa wakas, nakuha niya ang mana ng Compassionate Pathmaster at nilinang ang 3 pagbabagong apoy ng Flame Art. Nakakatakot ang lakas niya ngayon. Napakataas ng posibilidad na manalo siya laban sa ibang mga nilalang. Nag-iingat lamang siya sa mga makapangyarihang Acme na nanatiling nakatago. Tumingin si James sa paligid niya at nakakita ng daan-daang libong nilalang sa paligid ng Desolate Grand Canyon. Nagulat siya nang makita ang napakaraming nilalang na nabubuhay pa pagkatapos nilang makipaglaban sa loob ng 1,000,000 taon para sa mahahalagang biyaya. Bukod dito, mayroong maraming quasi-Acmin sa kanila. Ang mga quasi-Acmin ay dumami din sa bilang. Habang siya ay nasa pag-iisa, maraming mga nilalang ang nakakuha ng mga kayamanan para sa kanilang sarili at napabuti ang kanilang ranggo sa paglilinang. Pumunta si James sa isang bulubundukin malapit sa Desolate Grand Canyon. Umupo siya sa isang bato sa tuktok ng bundok at hinintay na lumitaw ang misteryosong facilitator at ipahayag ang simula ng huling labanan. Naghintay siya ng 3,000 taon. Makalipas ang 3,000 taon, muling nagpakita sa kanya si Wotan. Tumingin si James sa kanya at napansin niyang hindi niya maramdaman ang aura ni Wotan. Nagulat, bumulong si James, siguro nakapasok na siya sa Acme rank. Siguro kung ano pang mga trick ang mayroon siya. Kung kailangan kong makipaglaban sa kanya, isa siyang napakadelikadong kalaban. Isang nilalang lamang ang maaaring umalis sa planeta na buhay. Kahit na minsang kakampi niya si Wotan, alam ni James na kailangan niyang unahin ang sarili. Naglakad si Wotan papunta kay James at ngumisi. "Kamusta, James?" Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Nakangiti pa ring sumagot si Wotan, "Siyempre, ang tinutukoy ko ay ang iyong cultivation na ranggo. Nakapasok na ako sa Acme rank. Sana tayo na ang huling nakatayo at nakikipaglaban sa dakilang kayamanan sa Planet Desolation, ang Primal Mantra." Kalmadong sagot ni James, "Paano kung Acmin ka? Sigurado ka bang kaya mong talunin at papatayin ang daan-daang libong nilalang?" Dagdag pa, "Pinaghihinalaan ko na may iba pang Acmin na nagtatago ng kanilang presensya." "Mga kapwa magsasaka." Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na boses. Isang malabong figure ang lumitaw bago ang bitik ng hindi kilalang rehiyon ng Desolate Grand Canyon. Madilim ang hitsura nito kaya mahirap makita ang mukha ng figure. Imposibleng matukoy ang kasarian ng figure. "Congratulations for surviving up until now." Sa kasamaang palad, isang kopya lang ng Primal Mantra ang umiiral, at isang nilalang lang ang makakaalis sa planetang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4156. Sa wakas ay lumitaw na ang utak sa likod ng buong kaganapan. Sa paghusga mula sa malabong figure nito, malamang ay nagkaroon ito ng anyong tao. Gayunpaman, mahirap makita ang mukha ng figure at makita ang kanilang kasarian. Ang boses ay tila matanda at paos, na nagbigay dito ng isang dominanteng kalidad. Ang daan-daang libong mga nilalang ay tumingin sa figure na lumitaw sa itaas ng Desolate Grand Canyon. Sinimulan ng lahat na hulaan ang pagkakakilanlan at ranggo ng paglilinang ng misteryosong utak. Walang exception si James. Napatitig din siya sa malabong figure na nagpakita ng sarili. Inilabas niya ang kanyang divine sense, sinusubukang suriin ang figure. Gayunpaman, nalampasan ng kanyang divine sense ang malabong figure at hindi na-detect ang presensya nito. Lumulutang ang figure sa mismong harapan niya. Nakikita niya ito mismo, ngunit hindi ito masuri ng kanyang divine sense. Nagulat si James at naisip na ang nilalang ay dapat na may napakataas na ranggo ng paglilinang. Sa lahat ng nakarating dito at nakarating sa lugar na ito, pinupuri ko ang inyong mahusay na mga kakayahan. Lahat kayo ay naging mga pinuno ng Greater Realms. Gayunpaman, ang katotohanan ay malupit. Upang iwan ang planetang ito na buhay kasama ang Primal Mantra, kailangan mong patayin ang lahat at ikaw ang huling nakatayo. Walang karagdagang ado, hayaan ang huling showdown na magsimula. Sa pagsisimula ng labanan, ang porma sayon ay mabilis na lumiliit, at ang mga makakaugnay dito ay agad na mapapawi. Ang boses ng figure ay umabot sa bawat sulok ng lugar. Pagkatapos nilang magsalita ay nawala na sila. Sinubukan ng lahat na maramdaman ang kanilang presensya, ngunit hindi sila matagpuan. Sabay tumayo sina James at Wotan.
Maraming nilalang ang nagkumpulan sa kanilang paligid at tumingin sa kanilang direksyon. Naramdaman agad ni James ang mga tingin nilang masama. Nagkatinginan ang dalawa. Sinabi ni Wotan, hindi ko inaasahan na napakaraming nilalang ang nabubuhay pa para sa huling labanan. Tila nakipagkasundo sila sa isa't isa. Iniingatan nila ang kanilang lakas upang maghintay hanggang sa huling labanan at nagplanong puksain tayo sa kanilang pinagsamang kapangyarihan. Nakagawa na tayo ng maraming kalaban, at determinado silang patayin muna tayo. Nag-aalala si Wotan. Sa una, ipinapalagay niya na may porma sayon na nagtatak sa planeta, ang ibang mga nilalang ay aatake sa isa't isa anuman ang kanilang relasyon upang mabuhay. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng sunod-sunod na pangyayari, pipiliin nilang magkaisa at mabuhay hanggang sa huling labanan ng magkasama. Seryosong tumingin si James sa nilalang na papalapit sa kanya. Lumingon siya kay Wotan at nagtanong, handa ka na bang lumaban hanggang sa iyong kamatayan? Bagamat maraming nilalang ang nakipagkaisa laban sa kanila, medyo nakaka-relax pa rin si Wotan. Marahan siyang ngumiti at sinabing, hindi pa ako naging handa. Si Wotan ay isa ng Akmin. Siya ay nanatili sa quasi-Acme rank sa napakatagal na panahon at palaging naabot ang tuktok ng bawat ranggo. Kahit na siya ay isang quasi-Acmin, maaari siyang kumuha ng isang powerhouse sa Permanence Acme rank. Dahil naabot na niya ang pinakahuling yugto ng quasi-Acme rank, pinili niyang subukan at malampasan ito sa Planet Desolation. Ang kanyang lakas ay lubos na bumuti ngayon. Unti-unting lumuwag ang ekspresyon ni James. Kahit na pagkatapos na mapabuti ang kanyang lakas, hindi kumpiyansa si James na kaya niyang patayin ang napakaraming nilalang ng mag-isa. Gayunpaman, mas gumaan ang pakiramdam niya kay Wotan, na nakarating na sa Permanence Acme rank, lumalaban sa tabi niya. Sa likod ni na James at Wotan ay ang napakalalim na Desolate Grand Canyon at sa harapan nila ay isang malaking grupo ng mga powerhouse sa di kalayuan. Ginamit ni James ang kanyang Divine Sense upang suriin sila at natuklasan na sila ay may mataas na ranggo sa paglilinang. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay isang 9-power Macrocosm Ancestral God. Karamihan sa mga nilalang ay nasa tuktok ng Macorexm Ancestral God rank. Marami ring mga quasi-Acmin na nakarating sa kanilang rurok at isang hakbang na lang mula sa pagiging Acmin. Wotan. Isang boses ang nagmula sa malayo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4157. Si Sigmund mula sa Devil Race ay humakbang pasulong. Tumayo siya sa pinakaharap at sinabing, Wotan, 49 ay isang tao. Siya ang kasama nating kaaway. Masyadong malaki ang potensyal na ipinakita niya, at hindi natin siya papayagang umalis dito ng buhay. Kung hindi, siya ay magiging banta at magwawasak sa ibang lahi ng Greater Realm. Hindi ko alam kung anong lahi ka, pero sana tulungan mo kaming patayin muna ang 49. Hindi mahalaga kung sino sa atin ang mabubuhay sa huli. Gayunpaman, dapat nating alisin siya. Matatag ang boses ni Sigmund. Ang kababalaghan ng Ghost Race, si Zephyr, ay sumigaw din, tama si Sigmund. Kahit isa lang sa atin ang makakaalis sa lugar na ito, hindi ito maaaring ang taong iyon. Sumasang-ayon ako, sabay nating patayin siya. Sana isaalang-alang mo ang mga kahihinatnan, Wotan. Huwag kang manggahas na maging isang taksil sa mga lahi ng Greater Realm. Matapos patayin ni James si Winston mula sa Doom Race, napagtanto ng lahat kung gaano katikot ang lakas ni James. Kung umalis si James sa Planet Desolation na may Primal Mantra, maaabot niya ang Omniscience Path HS8 or 9th stage sa pamamagitan ng pagpunta sa pag-iisa. Ang posibilidad na iyon ay natakot sa marami sa iba pang mga lahi. Nagkasabuatan na silang patayin si James. Kung sino man ang nakaligtas sa Battle Royale pagkatapos ay hindi na alalahanin. Sinubukan ng mga powerhouse na hikayatin si Wotan na iwanan si James at sumama sa kanila. Sa laban ni Wotan sa kanila, posible pa ring patayin si James, ngunit darating ito sa malaking halaga. Ang lahat ay tumingin kay Wotan ng may pag-asa, naghihintay para sa kanyang ipahayag ang kanyang opinyon. Kung ipipilit ni Wotan na makipagtambol kay James, kailangan din nila itong patayin. Sinulyapan din ni James si Wotan at naghintay ng sagot nito. Kalmadong lumingon si Wotan kay James na may malabong ngiti. Tinanong niya, gaano ka kumpiyansa sa pagsira sa pagbuo sa paligid ng planetang ito? Well, sandaling nag-isip si James at sumagot,
hindi ako sigurado kung masisira ko ang formation. Kahit na binigyan mo ako ng kawalang hanggan, wala pa rin akong kumpiyansa na sirain ito. Gayunpaman, sa kasalukuyang kaalaman ko sa formation path, hindi magiging mahirap na gumawa ng daanan dito. Hindi nakatitiyak si James na maaari niyang ganap na i-deactivate ang formation. Gayunpaman, madali niyang nabuksan ang isang daanan sa pamamagitan ng porma sayon. Sa suporta ni Wotan, maaari siyang umalis kaagad kung may bitek sa porma sayon. Nabuhayan ng loob si Wotan sa sinabi ni James. Tumingin siya sa mga nilalang sa malayo at ngumiti. Ang mga hinaing ng mga nilalang ng Greater Realm ay walang kinalaman sa aking lahi. Ang aking lahi ay hindi lumahok sa labanan noon. Ipinahayag ni Wotan ang kanyang paninindigan. Kung iyon ang desisyon mo, kailangan mo ring mamatay. Nagdilim ang mukha ni Sigmund, at lumakas ang kanyang aura. Sa sandaling iyon, nagsimula na ring mag-transform ang kanyang katawan. Isang pares ng itim na pakpak ang tumubo mula sa kanyang likuran, at ang mga itim na balahibo ay lumitaw sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay naglabas ng kakaiba, itim na aura. Siya ay nagbago sa kanyang orihinal na anyo ng demonyo. Nang makita ito, inilabas din ng ibang mga nilalang ang kanilang mga sandata at inilabas ang kanilang mga aura. Daan-daang libong nilalang ang agad na naghanda para sa labanan. Kalmadong tumingin si Wotan kay James na nakangiti. Magkompetensya tayo upang makita kung sino ang magkakaroon ng mas mataas na bilang ng katawan. Bahagyang tumango si James. Atake. Isang nakakatakot na dagandong ang umalangaw mula sa malayo. Biglang sumugod ang hindi mabilang na mga nilalang patungo kina James at Wotan na may mga sandata na nakahanda. Ang malaking grupo ng mga nilalang na may makapangyarihang mga aura ay sumugod sa kanila na parang humahampas na alon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4158. Daan-daang libong powerhouse ang sabay-sabay na umatake kay James. Nakakatakot ang kanilang pinagsamang aura. Ito ay sapat na upang takutin ang isang powerhouse sa quasi-acme rank na mawalan ng lakas ng loob na lumaban. Swoosh! Isang mahabang espada ang lumitaw sa kamay ni Wotan. Ang mukhang ordinaryong espada ay biglang naglabas ng nakakasilaw na kinang, at ang katawan ni Wotan ay agad na nagpakawala ng malakas na aura. Inilabas ni Wotan ang kanyang espada at nagkamit ng sword energies na sumugod patungo sa grupo ng mga nilalang. Sa oras na iyon, ang mga quasi-acmin sa taliba ay nagkaisa at nagpakawala ng isang malakas na puwersa upang ipagtanggol laban sa pag-atake ni Wotan. Sinusubukan lamang ni Wotan ang tubig at hindi ginamit ang kanyang buong lakas. Ang grupo ng mga powerhouse ay madaling nakaharang sa kanyang magaan na pag-atake. Ngumiti siya at mahinang sinabi, "Interesting. Magiging masaya ang laban na ito ngayon." Pagkatapos niyang magsalita ay sinulyapan niya si James at sinugod ang grupo ng mga paparating na kaaway gamit ang kanyang espada. Tumayo si James sa pwesto at pinagmamasdan ang labanan mula sa malayo. Sumugod si Wotan at nilabanan ang legion ng mga powerhouse. Ang iba't ibang supernatural powers ay tumakbo ng ligaw sa buong larangan ng digmaan. Gamit ang hindi kapani-paniwalang supernatural power, nagpakawala si Wotan ng mga sword energies. Ang sword energies ay umikot sa kanya ng may proteksyon at hinaranggan ang unang alon ng mga pag-atake. Bagamat malakas si Wotan, nagpupumilit siyang itaboy ang napakaraming powerhouse. Ang kanyang harang ng sword energies ay agad na nasira. Siguradong hindi nila ginagawang madali ito. Nagbago ang ekspresyon ni Wotan. Nilinggan niya si James na nakatayo sa pwesto at sumigaw, "Bakit hindi ka pa lumalaban, James? Ipapalaban mo ba akong mag-isa?" Habang nagsasalita, isang sword energy ang lumipad sa kanya. Mabilis na umiwas si Wotan, at ang sword energy ay bumangga sa kabundukan sa ilalim niya. Ilang bundok sa ibaba niya ay nawasak kaagad, at isang bitek na halos 10 light years ang haba ay lumitaw sa lupa. Agad na nagsara ang bitek sa lupa. Nang makita ito, iniunat ni James ang kanyang mga paa, at nanginginig ang kanyang mga buto. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot at dumaloy sa kanyang mga meridian tulad ng isang bumagsak na agos, na naging dahilan upang tumaas ng husto ang kanyang aura. Isang malabong puting liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Pinagtibay ni James ang combat form ng ikapitong yugto ng Omniscience Path. Bagaman nakaharap niya ang daan-daang libong mga powerhouse, hindi siya natakot. Sa halip,
Bumalot sa kanyang dibdib ang matinding pagnanasang lumaban. Tikman ang kapangyarihan ng Sacred Blossom. Nagsalita si James, at kumulog ang kanyang boses sa hangin. Agad niyang pinakawalan ang kapangyarihan ng iba't ibang landas ng langit at lupa, at sila ay nagtipon upang bumuo ng isang nakakabighaning Sacred Blossom. Ang Sacred Blossom ay higit na mataas kaysa sa ipinatawag ni James sa teritoryo ng Angel Race. Pinakawalan niya ang sukdulang kapangyarihan ng bawat path, na nagpapahintulot sa kanila na malampasan ang Macrocosm Ancestral God rank at tumawid sa Quasi-Acme rank. Ang Sacred Blossom ay nabuo mula sa iba't ibang landas ng langit at lupa at napakalakas. Sa sandaling ang Sacred Blossom ay nabuo, ito ay naglabas ng isang nakakatakot na puwersa. Ang espasyo sa paligid ng Sacred Blossom ay naging distorted at phantasmal. Sa di kalayuan, ang iba pang labanan ay nagpapatuloy pa rin ng mabangis. Si Wotan ay nasakop ng mga powerhouse. Nakaramdam siya ng malakas na puwersa kaya lumingon siya. Nang makita ang Sacred Blossom, huminga siya ng malalim. Papatayin din ako ng batang yun. Gustong iwasan ni Wotan ang pag-atake, ngunit pinalibutan siya ng ilang Quasi-Acme na pinipigilan siyang makatakas. Sa sandaling iyon, ang Sacred Blossom ay dumausdas patungo sa larangan ng digmaan at lumipad sa itaas nila. Ang magandang sagrado. Biglang nalaglag si Blossom at naglabas ng hindi kapani-paniwalang puwersa na bumalot sa paligid. Kahit saan ang puwersang dumaan ay napawi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4159. Sa larangan ng digmaan, agad na namutla ang daan-daang libong nilalang. Maraming 9-power Macrocosm Ancestral Gods ang hindi nakayanan ang kapangyarihan ng Sacred Blossom. Habang ang puwersa ay bumabalot sa hangin, sila ay agad na napawi, hindi man lang nag-iwan ng bakas ng kanilang mga kaluluwa. Mabilis na umiwas sa puwersa ang ilang Quasi-Acme at umatras sa malayo. Ang mga hindi makaiwas ay inipon ang lahat ng kanilang lakas upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Boom! Isang pagsabog ang yumanig sa larangan ng digmaan. Ang sagradong pamumulaklak ay hinaypan ng magkapira-piraso, at ilang mga powerhouse ang naalis, na naging sanhi ng pagluwa ng mga ito ng dugo. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Binalot ng katahimikan ang larangan ng digmaan. Maraming nasawi sa daan-daan at libu-libong mga kalahok. Halos lahat ng 9-power Macrocosm Ancestral Gods ay namatay dahil sa pag-atake ng Sacred Blossom. Iilan lamang sa 9-power Macrocosm Ancestral Gods na nagkaroon ng emergency maneuvers ang halos hindi makalaban sa puwersa. Bagamat nakaligtas sila, nasugatan sila ng husto. Ang Quasi-Acmens na umatras sa malayo ay nasa kakilakilabot na kalagayan din. Gulo-gulo ang kanilang buhok, at puno ng dugo ang kanilang mga katawan. Maging si Wotan, isang Acmen, ay naapektuhan ng kapangyarihan ng Sacred Blossom. Nagtamo siya ng ilang mga pinsala, at ang kanyang puting damit ay nabahiran ng pula ng kanyang dugo. Lumitaw siya sa harapan ni James sa susunod na sandali, na may bahagyang displeased expression. Galit niyang sinabi, "Hindi mo ba ako binigyan ng babala bago mo ginawa iyon? Napatay din sana ako kung hindi ko agad pinalihis ang puwersa." Kalmadong tumingin sa kanya si James at ngumisi. "Hindi ka ba humingi ng tulong sa akin?" "Well, salamat." Pang-uyam na binigyan siya ni Wotan ng thumbs up. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang pagsabog ng Sacred Blossom ay nagpawi ng maraming nilalang. Sa daan-daang libong nilalang, wala pang 30,000 ang natitira. Sa sandaling sumali si James sa labanan, inalis niya ang higit sa kalahati ng mga kalaban. Gayunpaman, ang mga mahihina lamang ang namatay. Ang mga nakaligtas ay ang mas kakilakilabot. Sino sa atin ang pumatay ng mas maraming nilalang? Tumingin si James kay Wotan at binigyan siya ng mapaglarong ngiti. Sumagot si Wotan, "Manalo ka. Ang iyong Sacred Blossom ay pumatay ng higit sa kalahati sa kanila. Kahit napatayin ko ang iba, hindi kita matatalo." Masayang nagkwentuhan sina James at Wotan. Lubos na hinangaan ni Wotan ang ibang lalaki. Hindi lamang nilinang ni James ang iba't ibang landas ng langit at lupa, ngunit nilinang din niya ang isang supernatural na kapangyarihan kasama ang sagradong pamumulaklak. Dahil nalinang mo ang iba't ibang landas ng langit at lupa, magagawa mong linangin ang purong chess power kung makuha mo ang Chaos Sacred Art. Sayang lang tao ka. Kung isa kang Doom, ikaw ang naghahari sa Greater Realm. Hindi sinasang-ayunan ni James,
Ang Chaos Sacred Art ay hindi ganoon kaganda. Ang Omniscience Path ng human race ay napakalakas din. Ang mga powerhouse sa di kalayuan ay nakatingin sa dalawang lalaki. Noong 9 Power Macrocosm Ancestral God pa si James, hindi sila natakot sa Scared Blossom ni James. Hindi nila inaasahan na ang kapangyarihan ng Sacred Blossom ay lalagaw ng ganoon kabilis matapos makapasok si James sa Quasi-Acme rank. Kung ilang beses pang umatake si James, lahat sila ay malubha ang pagkakasugat at panghihina. Sa isang mas masamang senaryo, maaari pa silang mamatay sa kanyang mga kamay. Habang sinusubukang makabuo ng mga countermeasure, ang Sacred Blossom ay lumitaw muli sa itaas nila. Makulay na liwanag ang sumilay mula sa Sacred Blossom, na lumilikha ng nakakasilaw na tanawin. Sa kasamaang palad, sa likod ng nakakabighaning mga sinag ng liwanag ay ang kapangyarihang pawiin ang mga ito. Damn it! Hindi na mauulit. Nang makita ang Sacred Blossom na muling lumitaw, ang mga ekspresyon ng mga nilalang ay agad na naging malungkot. Gusto nilang tumakas, ngunit ang porma sayon ay patuloy na lumiliit sa isang pinabilis na bilis, at hindi sila makaalis sa lugar. May sumigaw sa kanila, sabay-sabay tayong umatake. Sa kanyang mga salita, ang natitirang mga nilalang ay mabilis na nagtipon. Inilabas nila ang kanilang buong lakas at pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang sa kanilang paligid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4160. Humigit kumulang 300,000 nilalang ang nagpakita sa gitnang rehiyon ng Planet Desolation. Ginamit ni James ang Sacred Blossom para patayin ang humigit kumulang 70% sa kanila, na nag-iwan ng wala pang 30,000 nilalang na buhay. Gayunpaman, ang mga nakaligtas ay ang mga tunay na powerhouse na may malaking lakas. Muli namang pinakawalan ni James ang Sacred Blossom. Dahil natutunan na ang kakilakilabot ng Sacred Blossom, ang mga powerhouse ng kaaway ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Nagtipon sila at sama-samang hinaranggan ang pag-atake. Agad silang bumuo ng isang proteksyon na hadlang sa paligid ng natitirang mga nakaligtas. Ang puwersa ng Sacred Blossom ay hamampad sa kanila. Boom! Bumagsak ang puwersa sa barrier, na nagresulta sa isang malaking sabog ng enerhiya. Sinira ng mga shockwave mula sa pagsabog ang lahat sa paligid. Isang misteryosong kapangyarihan ang nagpoprotekta sa Desolate Grand Canyon, at ang pinsalang idinulot sa kapaligiran ay agad na naayos. Matagumpay na hinarang ng protective barrier na nabuo ng 30,000 powerhouses ang kapangyarihan ng Sacred Blossom. Bagamat nagawa nilang harangan ang pag-atake, marami sa mga powerhouse sa loob ng harang ay nagdure ng dugo, na napaatras mula sa epekto. Nang makita ito, napangiti si Wotan. Walang nagawa iyon, James. Nakaligtas silang lahat. Gumawa si James ng nakapagpapatibay na galaw at sinabing, kung ganoon ka kagaling, gawin mo. Sure, panoorin mo ito. Isang hakbang pasulong si Wotan at agad na lumitaw sa itaas ng larangan ng digmaan. Nakapalibot siya sa langit, hawak ang kanyang mahabang espada. Biglang umakyat ng mabilis ang aura niya. Hindi na siya nagtimpi at inilabas ang buong lakas. Naramdaman ang kanyang Acme aura. Ang mga powerhouse sa ibaba niya ay agad na tumingin sa kanya ng may takot. Isang Acme. Talagang pumasok siya sa Acme rank. Sa parehong James at Wotan bilang aming mga kalaban, kami ay tiyak na mapapahamak. Kuwit. Marami sa mga nilalang ang nahulog sa kawalan ng pag-asa. Nagpakita si Wotan sa langit, at binitawan ang kanyang mahabang espada. Agad na lumaki ang espada, naging 10,000 metrong espada. Ang higanteng espada ay nagpalabas ng malakas na sword path energy at umindayog patungo sa mga nakaligtas. Bago sila matamaan, bumangga ang pag-atake sa hadlang na ginawa ng 30,000 powerhouses. Nagawa ng harang na harangin ang sword energy. Gayunpaman, ang epekto ay lumikha ng isang crack. Tahan na. Ibuhos mo lahat ng lakas mo dito, o sabay tayong bababa. May sumigaw mula sa loob ng harang. Ang mga powerhouse ay hindi nagligtas sa pagsisikap at hinimok ang lahat ng kanilang kapangyarihan na palakasin ang proteksyon na hadlang, na ayusin ang bitek na nabuo. Sa sandaling iyon, muling bumagsak ang higanteng espada sa hadlang. Ang matalim na talon ng espada ay hiniwa sa harang. Bagamat ginawa ni Wotan ang lahat ng kanyang lakas at ginamit ang kanyang kapangyarihang Acme, nabigo pa rin siya.
Sirain ang protection na hadlang. Nakipagpunyagi ang higanteng espada laban sa protection na hadlang. Ang pagkapatas ay tumagal ng halos 10 segundo. Pagkaraan ng 10 segundo, isang nakakatakot na puwersa ang lumabas mula sa protection na hadlang at pinalipad ang higanteng espada sa malayo. Naapektuhan din si Wotan sa counter, at napaatras siya. Pagkaraan ng ilang hakbang paatras, nabawi ni Wotan ang kanyang balanse. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang higanteng espada ay agad na bumalik sa normal na laki nito, lumipad pabalik sa kanya. Hinawakan ni Wotan ang espada, tumingin kay James, at same time na sinabi, ngayong nagtutulungan ang natitirang mga nilalang, magiging mahirap silang patayin. Kumunat ang noo ni James. Hindi magiging madali ang pakikitungo sa 30,000 makapangyarihang nilalang, lalo na sa maraming quasi-Akmin sa kanila. Kahit na ang isang Akmin ay hindi magagawang talunin sila at posibleng mapatay. Matapos harangin ang Sacred Blossom at pag-atake ni Wotan, tumaas ng husto ang moral ng mga nilalang sa loob ng protective barrier. Haha, sabay-sabay nating salakayin sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4161. So paano kung ang mga kalaban natin ay isang human prodigy at isang Akmin? Lahat, magkaisa at panatilihin ang protection na hadlang. Nagrally ang grupo ng mga nilalang. Tumingin si Wotan kay James at tinanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Saglit na nag-isip si James at sinabing, ano pa ba ang dapat gawin? Ang tanging pagpipilian natin ay patayin sila pagkatapos na masira ang kanilang hadlang. Hawak pa rin ni James ang kanyang nakatagong sandata, ang 3 pagbabagong sunog ng flame art. Gayunpaman, hindi sigurado si James kung may iba pang Akmin na nakatago pa rin nang hindi niya nalalaman. Gusto niyang iwasang gamitin ito maliban kung talagang kinakailangan ito. Inutusan ni James si Wotan, sasaktan mo sila mula sa kaliwa. Aatake ako mula sa kanan. Pagkatapos, nagpatawag siya ng espada. Ang talon ay itim at may bahagyang hubog na dulo. Ito ang na-reforged na malevolent sword ni James. Ang lakas ng malevolent sword ay nalampasan ang isang chaotic treasure at maaari nang ituring na isang Akmin god weapon. Hawak ang malevolent sword sa kanyang kamay, naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa na nakabaon sa loob nito. Nawala siya at muling nagpakita sa harap ng mga nilalang sa isang iglap. Si Wotan ay hindi na natiling walang ginagawa at mabilis na sumunod, lumitaw sa kabilang panig ng hadlang. Nang makalapit na si James ay sinugod siya ni Sigmund. Bumalik na si Sigmund sa kanyang orihinal na anyo. Sa normal na kalagayan, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na kalabanan si James. Gayunpaman, siya ay protektado ng isang malakas na hadlang, hindi siya natatakot. Hinampas ni James ang harang, hiniwa ang kawalan. Mabilis na naiwasan ni Sigmund ang pag-atake. Nabangga ang sword energy sa protective barrier, ngunit nanatiling hindi nasaktan si Sigmund. Ito ay magiging mahirap, bahagyang kumunot ang noo ni James. Habang si James ay ginulo, maraming iba pang mga powerhouse ang lumitaw sa paligid niya at naglunsad ng mga nakamamatay na pag-atake sa kanya. Nanatiling kalmado si James. Agad na sumiklab ang isang magulong labanan. Si James at Wotan ay napapaligiran ng 12 quasi-Akmins. Ang quasi-Akmins ay humawak ng kanilang sariling laban kina James at Wotan sa tulong ng protective barrier. Walang pagpipilian sina James at Wotan at patuloy na pinipilit pabalik. Pagkaraan ng ilang oras na labanan, si James at Wotan ay dahado. Pareho silang nagtamo ng pinsala. Sa kabutihang palad, wala sa kanilang mga sugat ang nakamamatay. Nang hindi ginagamit ang 3 pagbabago ng apoy ng Flame Art at Chaos Power, nakipaglaban si James ng buong lakas. Gayunpaman, hindi niya nagawang patayin kahit isa sa kanilang mga kalaban. Naharap din si Wotan sa parehong isyu. Hinimok niya ang lahat ng kanyang lakas ngunit nabigo siyang pumatay ng sinuman. Ang kanilang labanan ay nagdulot ng malawakang pagkawasak sa lugar. Habang patuloy ang laban, isang figure ang nanood sa labanan mula sa pinakamalalim na bahagi ng Desolate Grand Canyon. Pinagmasdan niya ang pagganap ng bawat nilalang at sinusubukang hulaan kung sino ang huling makakaligtas. Si James ay kinubkob sa labas ng Desolate Grand Canyon. Swoosh! Isang sinag ng sword energy ang tumagos sa hangin at sumugod sa kanya. Ang sword energy ay naglakbay sa napakabilis na bilis.
Si James ay nakikibahagi sa labanan sa sandaling iyon kasama ang iba pang mga powerhouse. Huli na ng tangkain niyang harangan ang Sword Energy. Bagamat mayroon siyang napakahusay na pisikal na lakas, nagawa pa rin ng Sword Energy na tumagos sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay tinaga ng Sword Energy at nabuo ang isang madugong sugat. Sa kabutihang palad, ang pinsala ay hindi sapat na malubha upang hamin na siya. Agad na ginamit ni James ang kapangyarihan ng Life Path, at mabilis na nakabawi ang kanyang mga sugat. Noon nagdesisyon si James na huwag nang magpigil pa. Ang kanyang kapangyarihan ay mababawasan ng malaki kung ang laban ay magtatagal. Mahirap madaig ang mga powerhouse kung siya ay naubos na. Hinimok ni James ang lahat ng kanyang path powers at pinagsama ang mga ito sa Chaos Power. Sa sandaling nabuo ang kanyang Chaos Power, tumaas ng husto ang kanyang aura. Nahigitin pa ng kanyang aura si Wotan na isang Akmin. Break. Matapos mabuo ang kanyang Chaos Power, inatake ni James ang Protective Barrier. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4162. Ang Chaos Power ay natatangi sa Doom Race. Hindi alam ni James kung paano nilinang ng Dooms ang Chaos Power. Sa kanyang kaso, kailangan niyang maunawaan ang iba't ibang path ng langit at lupa upang makabuo ng purong Chaos Power. Nilinang niya ang Chaos Power na tinulungan ng mga Pokana ni Thea. Gayunpaman, hindi pa ito puro Chaos Power. Dahan-dahan niyang ginalugad at isinama ang iba't ibang path ng langit at earth sa kanyang Chaos Path, na nagbigay daan sa kanya na gawing perpekto ang kanyang Chaos Power. Hindi na nagpapigil si James dahil ito na ang nakaligtas sa kanya. Mabilis niyang ipinatawag ang kanyang Chaos Power. Ang kanyang Chaos Power ay inilipat sa Malevolent Sword, at ang Chaos Sword Energy ay sumabog upang hampasin ang Protective Barrier sa ibaba niya. Ang Chaos Power ay pinakamataas, at walang ibang lahi sa Greater Realms ang may kapangyarihan na makahihigit dito. Ang mga nilalang na nagtatago sa loob ng Protective Barrier ay hindi natakot sa pag-atake ni James. Gayunpaman, agad nilang naramdaman ang anomalya pagkatapos na lumapit ang Chaos Sword Energy sa Protective Barrier. Ito ay ganyan kalakas na puwersa. Chaos Power ba ito? Paano iyon posible? Siya ay isang tao. Paano niya nagagawang linangin ang Chaos Power? Nagulat lahat ang mga kahangahangang lahi ng iba't ibang lahi, at makikita iyon sa kanilang mga ekspresyon. Hindi sila makapaniwala na ginamit ng isang tao ang Chaos Power ng Doom Race. Ginamit ni James ang Chaos Power noong pinatay niya si Winston. Gayunpaman, dahil si Winston ay mula sa Doom Race, inakala ng ibang mga nilalang na sa kanya nang galing ang Chaos Power. Walang sino man ang nag-isip ng posibilidad na ang Chaos Power ay kay James. Boom! Ang Chaos Sword Energy ay bumangga sa Protective Barrier. Nang bumagsak ang Chaos Sword Energy sa Protective Barrier, dalawang nakakatakot na puwersa ang naglabanan. Nagresulta ito sa isang mapang wasak na pagsabog. Nagsuka ng dugo ang ilang mas mahihinang nilalang sa protection na harang pagkatapos na tumbahin ng puwersa. Kahit na ang mas malakas ay hindi makatayo ng matatag. Ang protection na hadlang na nabuo ng kolektibong lakas ng 30,000 nilalang ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pinsala. Napansin ni Wotan mula sa malayo at agad na sinugod sa protection na hadlang. Nakakatakot kapag ginamit ng isang Akmin ang lahat ng kanilang lakas. Medyo nasira na ni James ang Protective Barrier. Sa sandaling umatake si Wotan, mas maraming bitek ang nabuo sa kahabaan ng hadlang. Gayunpaman, mayroong 30,000 powerhouses sa loob ng Protective Barrier. Sa sandaling nabuo ang mga bitek, mabilis nilang ginamit ang kanilang kapangyarihan upang patatagin ang hadlang. Samantala, paulit-ulit na inatake ni James ang harang. Isa-isa, ang Sword Energies ay lumipad palabas sa Malevolent Sword. Ang kanyang Sword Energies ay bumaril patungo sa Protective Barrier tulad ng meteorites. Kahit na makayanan ng hadlang ang kanyang pag-atake, nagkaroon ito ng malaking pinsala. Ang kapangyarihan na lumaban sa hadlang ay ipinamahagi sa 30,000 powerhouses, na patuloy na nagdudulot sa kanila ng pinsala. Nang makita ito, mataimtim na tumingin ang mga powerhouse sa loob ng Protective Barrier. Masyadong makapangyarihan si James. Naabot niya ang gitnang yugto ng ikapitong yugto ng Omniscience Path. Bilang karagdagan, siya ay isang quasi-Akmin na Nagel Inang ng Chaos Power.
Kapantay na ng isang Akmin ang lakas ni James. Mas malakas siya kaysa sa mga ordinaryong cultivator na kakapasok lang sa Permanence Acme rank. Bukod dito, kinailangan din nilang harapin si Wotan, na isang Akmin. Sa magkasabay na pag-atake ni na James at Wotan, nagsimulang masira ang protective barrier na nabuo ng 30,000 powerhouses sa ilalim ng strain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4163. Nasira ang protective barrier dahil may iilan sa 30,000 nilalang na lihim na nagpipigil ng kanilang lakas. Hindi nila itinuring sina James at Wotan bilang kanilang huling kalaban. Kaya, nais nilang mapanatili ang kanilang lakas upang agawin ang kayamanan matapos na maalis ang dalawang pinakamalaking banta. May sumigaw sa protective barrier, "Guys, stop, hold back. We need to go all out now. Kung patuloy mong nililimitahan ang iyong lakas, lahat tayo ay mamamatay." Naramdaman din ng iba ang mapanganib na puwersa na lumalapit sa kanila at alam nilang mamamatay sila sa ganitong bilis. Sa sandaling iyon, ang mga nagpipigil ay nagmamadaling ibinuhos ang lahat ng kanilang lakas upang palakasin ang Pormasayon. Samantala, walang humpay ang pag-atake sa kanila nina James at Wotan. Nilaslas ni James ang Malevolent Sword, at ang mga stream ng sword energies ay nahulog sa protective barrier na parang meteor shower. Sabay-sabay niyang tinawag ang Sacred Blossom, pinalabas din ang kapangyarihan nito sa hadlang. Sa kabilang banda, walang awa din si Wotan at buong lakas niyang inatake. Ang puwang sa paligid ng protection na hadlang ay nabasag na, at maraming itim na butas ang nabuo mula sa matinding pagsalakay. James cursed, "Damn it, they're so persistent." Hinimok na niya ang kanyang chaos power ngunit hindi pa rin masira ang protective barrier. Wotan also telepathically communicated with James, saying, "We're not going to get anywhere at this rate. There are 30,000 of them, but only 2 of us. If we continue exhausted our strength like this, we'll be worn out before we can break the protective barrier." Napaisip si James sa sinabi niya. Tama si Wotan. Sa 30,000 kalaban, maaari silang magpalitan ng pahinga at mabawi ang kanilang lakas. Gayunpaman, sina James at Wotan ay nagpupumilit na manatiling nakalutang. Telepathically sumagot si James, "Isa lang ang option namin. We need to sow discord among them and break the barrier from within." Kumunat ang noo ni Wotan. Paano natin gagawin iyon? Nakipagkaisa sila sa determinasyon na palayasin tayo. Halos imposibleng pukawin ang panloob na salungatan ngayon. Tiningnan ni James ang 30,000 powerhouse sa ibaba nila. May nakita siyang pamilyar na figure sa mga nilalang, si Leilani. Alam ni James na manalo sa labanan at mapatay ang kanyang mga kalaban, kailangan niyang hikayatin si Leilani. Pagkatapos gumawa ng plano, agad na pinaandar ni James ang kanyang path power at nakipag-ugnayan kay Leilani. Isang nilalang lang ang dapat iwan sa kanya ng buhay. Alam mo ba kung bakit ako inaaway ni Wotan, Leilani? Nakatuon si Leilani sa pagbuhos ng lahat ng kanyang lakas sa protective barrier. Nang marinig niya ang boses na umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan si James, na patuloy na binobomba ang protection na hadlang mula sa langit. Nagpatuloy si James, na nagsasabing, "Iyon ay dahil kaya kong lampasan ang Pormasayon. Pagkatapos ng labanan, sisirain ko ang Pormasayon sa paligid ng planetang ito at pahihintulutan si Wotan na umalis ng ligtas. Nag-aalok ako sa iyo ng pagkakataong umalis dito ng buhay, ngunit kailangan kitang makipagtulungan sa akin." Nag-aalinlangan si Leilani, hindi sigurado kung mapagkakatiwalaan niya si James. Napansin ni James ang pagdududa niyang ekspresyon at sinabing, "Bago pumunta sa Planet Desolation, kinausap ako ng iyong ama." Nang marinig ito, sa wakas ay sumagot si Leilani sa kanya, "Ano ang sinabi niya?" Tumugon si James, "Alam niyang tao ako sa sandaling nagkita kami. Gayunpaman, hindi niya inilantad ang aking pagkakakilanlan. Kaya, dapat kong tiyakin na aalis ka sa planetang ito ng buhay. Kung mamatay ka, at umalis ako nang wala ka, tiyak na magdaramdam siya sa akin. Kung mangyari iyon at ibunyag niya ang aking pinagmulang tao, mahihirapan akong lumipat sa Greater Realms. Makipagtulungan sa akin upang masira ang protection na hadlang, at sisiguraduhin kong aalis ka ng ligtas at maayos."
Napailing si Leilani matapos marinig ang sinabi ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4164. Ang tanging pag-asa ni James na masira ang protective barrier ay si Leilani. Ang protection na hadlang na nabuo ng sama-samang lakas ng 30,000 powerhouses ay sadyang napakalakas. Kahit na nagsanib puwersa sina James at Wotan, hindi nila ito malalabag. Kung patuloy nilang inuubos ang kanilang enerhiya ng walang bunga, sila ay mauubos bago masira ang hadlang. Habang umaatake sa protective barrier, pinagmasdan ni James si Leilani. Agresibo ang pagsalakay nina James at Wotan. Ang mga nilalang sa loob ng protection na hadlang ay hindi nang ahas na labanan sila ng padalos-dalos. Ang dalawa ay nagpakita ng lakas sa antas ng akmin. Ang matamaan ng alinman sa kanilang mga pag-atake ay magreresulta sa matinding pinsala o kamatayan. Makalipas ang 1 minuto, telepatikong sinabi ni Leilani, 49, gaano kakumpiyansa na sirain ang pormasayon sa paligid ng planeta at mailabas akong buhay. Sa puntong ito, sumuko na si Leilani sa pakikipaglaban para sa primal mantra. Gusto lang niyang iwan ang planeta ng buhay. Ang pangunahing prioridad niya ngayon ay ang mabuhay. Ang kaisipang ito ay ibinahagi ng ilan sa mga nabubuhay na nilalang. Sagot ni James, I'm not sure if I can completely dissolve the formation, but I'll be able to make an opening at least. Nang marinig ito, sinimulan ni Leilani na isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian. Matapos mag-isip-isip sandali, nagpasya siyang sumugal. Talagang nasira ni James ang maraming pormasayon sa loob ng Planet Desolation. Marahil, maaari talaga niyang buksan ang isang daanan sa pagbuo at tulungan siyang umalis sa planeta. Tinanong niya, ano ang kailangan kong gawin? Sumagot si James, napakasimple. Dahil nasa loob ka ng protective barrier, kailangan kong umatake ka mula sa loob habang umaatake kami ni Wotan mula sa labas. Kung sabay tayong umatake, masisira natin agad ang protective barrier. Sige, pumayag si Leilani na makipagtulungan kay James. Matapos makuha ni James ang pag-aproba ni Leilani, ipinasa niya ang plano kay Wotan. Pinagtuunan ng pansin ng dalawa ang protective barrier. Sa loob ng protective barrier, nilinggan siya ni Leilani. Ang mga nakapaligid na nilalang ay ginagawa ang kanilang makakaya upang mapanatili ang protection na pormasayon at lahat sila ay hindi nag-iingat sa iba pang mga nilalang sa hadlang. Sa sandaling iyon, biglang kumilos si Leilani. Inipon niya ang lahat ng lakas niya at nagpakawala ng nakakapinsalang putok na kumalat sa bawat direksyon. Walang bantay ang mga nilalang sa paligid, kaya marami ang nasugatan ng tamaan sila ng kapangyarihan ni Leilani, at agad na hangina ang protective barrier. Pagkatapos niyang magtagumpay sa pag-abala sa ilan sa kanila, mabilis niyang inatake ang protection na hadlang. Sa sandaling iyon, mabilis na sumunod sina James at Wotan at buong lakas nilang inatake ang hadlang. Ang trio ay ganap na pinag-ugnay kapwa mula sa labas at sa loob, na agad na nasira ang hadlang na itinakda ng 30,000 powerhouses. Sa sandaling bumagsak ang protection na hadlang, ang grupo ng mga powerhouse ay lumundag pasulong, at ang ilan ay nahulog sa lupa, na dumura ng dugo. Leilani, why ikaw? Taksil ka. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo tinulungan ang tao? Magdadala ka ng pagkawasak sa lahing anghel. Maraming powerhouses ang umuungal sa kanya na galit na galit. Hindi sila pinansin ni Leilani at tinungo ang malayong langit kung saan nakatayo si James sa isang iglap. Hindi mapakali si James kay Leilani sa ngayon. Pagtingin kay Wotan, sumigaw siya, tapusin na natin to dali. Nakuha ko. Tumanggaw si Wotan at mabilis na tumakbo pababa patungo sa grupo ng mga nilalang na may hawak na espada. Hindi rin tumayo si James. Sinugod niya ang mga nilalang at sinimulan silang patayin ng walang awang. Wala sa kanila ang makakalaban sa mga pag-atake ni na Wotan at James nang walang protection na hadlang. Sunod-sunod na sinalubong ng mga nilalang ang kanilang kapahamakan. Matapos mabasag ang protective barrier, mahirap para sa kanila na baguhin ito dahil sinampahan na sila ni na James at Wotan, na pinipigilan silang muling magsama. Nagpaikot-ikot sila sa lugar, sinusubukang iligtas ang kanilang sarili. Lumutang si Leilani sa malayong kalangitan at tahimik na nanunood ng may tame-time na ekspresyon. Hindi niya masabi kung tama ba ang naging desisyon niya o hindi.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4165. Ang lahing anghel ay uusigin ng iba pang mga lahi kung may mabubuhay sa anumang paraan ngayon. Hindi niya kayang tiisin ang mga kahihinatnan, at hindi rin mapaglabanan ng lahing anghel ang galit ng ibang mga lahi. Maaari lamang siyang umasa na sina James at Wotan ay walang naiwang nakaligtas. Habang malalim ang iniisip niya ay bigla siyang sinugod ng isang nilalang. "Taksil ka! Papatayin kita!" Isang galit na sigaw ang sumabad sa kanyang pag-iisip at si Leilani ay napilitang makipaglaban. Isang matinding labanan ang sumiklab sa desolate Grand Canyon. Dinala ni na James at Wotan ang kanilang lakas upang pasanin at sunod-sunod na pinatay ang mga powerhouse gamit ang kanilang mga espada. Ang labanan ay tumagal ng halos 3 buwan. Si James ay nagpasada sa ere na magulo ang buhok at duguan ang katawan. Ang malevolent sword sa kanyang kamay ay makinis na may dugo. Puno ng mga bangkay ang paligid. 2 nilalang ang nakatayo sa di kalayuan. Ang isa sa kanila ay si Wotan, at ang isa ay si Leilani. Si Wotan ay punit-punit din. Siya ay malubhang nasugatan, at ang kanyang aura ay mahina. Sa panahon ng laban, si Leilani ay tinarget ng maraming powerhouses. Gayunpaman, pinrotektahan siya nina James at Wotan, kaya nakaligtas siya sa matinding labanan. Matapos ang ilang buwang labanan, lahat ng sangkot ay napatay maliban kina James, Wotan, at Leilani. Nag-aalala si Leilani na babalikan ni James ang kanyang sinabi, kaya't mabilis niyang dumistansya ang sarili sa dalawa. Lumitaw siya sa di kalayuan at umupo sa isang lotus position. Pagkatapos, uminom siya ng healing elixir at agad na sinimulan ang paggamot sa kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, hindi na siya nagpakita ng gilas at mukhang sobrang battered. Magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang punit at puting damit ay nabahiran ng dugo. Nagsimula na ring gumaling si Wotan. Sa puntong ito, ang natitirang 3 ay hindi maaaring magtiwala sa anumang bagay maliban sa kanilang sarili at sa kanilang mga espada. Mabilis na pinagaling ni Wotan ang kanyang mga sugat upang pigilan si James sa pag-atake sa kanya upang makuha ang primal mantra. Napatingin si James kina Wotan at Leilani sa di kalayuan. Umupo rin siya sa isang bato sa tuktok ng bundok. Huminga siya ng malalim at hinimok ang landas ng buhay niya na gamutin ang kanyang mga sugat. 49, 3 na lang tayong natitira ngayon. What's next? Maingat na tanong ni Wotan mula sa malayo. Nangako si James na magbubukas ng daanan sa pormasayon na magpapahintulot sa kanya na umalis. Bukod sa kanyang sarili, si James at Leilani na lang ang natitira sa planeta ngayon. Leilani was barely a threat. Ang tanging inaalala niya ay si James. Ang pag-asam ng pagkuha ng primal mantra ay masyadong malaki. Nahirapan si Wotan na lumaban at gusto niyang labanan si James hanggang kamatayan upang makuha ito. Tumingin si James kay Wotan sa di kalayuan at sinabing, "Anong sabi mo? Kung gusto mong lumaban, I'll gladly humor you. Kung gusto mong umalis, gagawa ako ng opening sa formation para umalis ka." Sumagot si Leilani, "Buksan mo muna ang formation, at hayaan mo akong umalis." Tumingin si James sa kanya. Hindi napigilan ni Leilani na manginig sa takot habang sinasalubong niya ang tingin nito. Sumagot si James, "Tutupad ako sa pangako ko sa iyo, Leilani. Makakaalis ka ng ligtas, ngunit kailangan kong ilihim mo ang lahat ng nangyari rito." Agad namang pumayag si Leilani nang walang pag-aalinlangan. "Pangako, hindi ako magsasalita ng anumang nangyari sa planetang ito." Sinabi ni James, "Naniniwala ako sa iyo, ngunit hindi ako nagtitiwala sa mga powerhouse na naghihintay sa labas. Kung sakali, gusto kong linisin ang memorya ng iyong kaluluwa at burahin ang mga alaala ng iyong oras dito." Ang mapagpasyang boses ni James ay nagpayanig sa puso ni Leilani. Nang marinig niya ito, napaatras ng ilang hakbang si Leilani. Ang linisin ang kaluluwa ng isang tao at burahin ang mga alaala nito ay nakakapinsala sa kaluluwa. Mahirap para sa kanya na makapasok sa Acme rank sa hinaharap pagkatapos na madungisan ang kanyang kaluluwa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4166. Hindi ba natin ito pwedeng pag-usapan? Namutla ang mukha ni Leilani. Sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, alam niyang ang pinsalang magbubura sa kanyang soul memory sigils ay dudulot sa kanyang soul genesis.
ito ay lubos na makakahadlang sa kanyang cultivation sa hinaharap. Hindi banggitin, ang pagbawi mula sa pinsalang dulot ng kanyang soul genesis ay magiging mahirap. James parted his lips and said, "No, unfortunately, we can't. I trust you, but not the powerhouses outside. Once you leave this place, some powerhouses will try to glean information from your soul. Kapag nalaman nila ang lahat ng nangyari sa planetang ito, mapapahamak ako." Malalim na pinag-isipan ni Leilani ang ultimatum na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, "Sige, gawin mo." Pagkatapos niyang pumayag, dahan-daang tumayo si James. Nagpakita siya sa harap ni Leilani sa susunod na sandali. Pagkatapos, itinaas niya ang kamay at inilagay ang palad sa noo ni Leilani. Hindi napigilan ni Leilani. Naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na pumasok sa kanyang noo at tumagos sa kanyang kaluluwa upang piliting burahin ang lahat ng kanyang alaala sa Planet Desolation. Sa sandaling nabura ni James ang mga alaala ng kaluluwa ni Leilani, ang kanyang kaluluwa ay bahagyang nasira, at siya ay nahulog sa lupa ng mahina. Naguguluhang tumingin siya kina James at Wotan, hindi sigurado kung bakit siya kasama at kung ano ang nangyari. Hindi nagpaliwanag si James at hinawakan ang kamay niya at lumipad patungo sa langit. Hindi nagtagal, nakarating siya sa hangganan ng Pormasayon. Ininspeksyon niya ito saglit at agad na naunawaan ang batayan ng formation. Bagamat hindi niya ganap na ma-deactivate ang Pormasayon, maaari siyang gumawa ng pagbubukas para makaalis siya. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ilang malalalim na formation inscription ang lumabas mula sa kanyang palad at sumanib sa Pormasayon. Kaagad na nabuo ang kaguluhan sa Pormasayon at ang puwersa ay umaalon palabas. Pagkatapos, nahati ito at lumikha ng bitek. Pagkatapos noon, casual na itinulak ni James si Leilani sa formation. Gamit ang kanyang lakas, madali niyang tinulungan si Leilani na umalis mula sa bungad sa formation. Nang makapasa siya sa Pormasayon, agad na naibalik ang bitek. Maraming powerhouses ang nakabantay sa labas ng formation. Sa nakalipas na milyon-milyong taon, hindi mabilang na mga powerhouse na dalubhasa sa mga Pormasayon ang dumating upang pag-aralan ito. Gayunpaman, ang pagbuo ay lubhang komplikado, at hindi nila ito naintindihan. Biglang may lumabas na figure mula sa kabilang bahagi ng formation. Agad na lumitaw si Leilani sa labas ng Planet Desolation. Leilani, ang patriarch ng lahing anghel na si Jethro Amani, ay kasama rin sa mga naghihintay sa labas. Mabilis niyang nahuli si Leilani. Tumingin si Leilani kay Jethro at umungol, "Pare, anong nangyari?" Tanong ni Jethro. Tinitigan din ng ibang powerhouses si Leilani, naghihintay ng sagot niya. Naguguluhan ang ekspresyon ni Leilani. Lumingon siya at tiningnan ang Pormasayon ng Planet Desolation. Pagkatapos, bahagya siyang umiling at sinabing, "Hindi ko alam. Ang tanging alam ko lang ay mayroong primal mantra doon." Isang misteryosong powerhouse ang nagpatupad ng isang grand scheme. Pinapasok niya kami sa Planet Desolation at pinilit kaming lumaban sa isa't isa. Sinabi niya na ang huling tao na nakaligtas ay bibigyan ng primal mantra. "Kung gayon paano ka umalis?" Tanong ni Jethro. Pinilit ni Leilani ang kanyang utak, ngunit blanko ang kanyang isip, at wala siyang maalala sa mga kaganapan sa Planet Desolation. "Hindi ko alam. Tila nawala ang isang bahagi ng aking mga alaala. Ang alam ko lang ay binuksan ng 49 ang isang daanan sa Pormasayon at pinaalis ako sa planeta." 49. Kumunat ang noo ni Jethro. Isang powerhouse ang nagtanong, "Kilala mo ba itong 49, Jethro?" Bahagyang tumango si Jethro at sinabing, "I've seen him before. He came to the angel race and is Leilani's acquaintance." Sandaling ipinakilala ni Jethro si James ngunit inilihim ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4167. Ang iba pang mga powerhouse ay nagsimulang mag-interrogate kay Leilani dahil ang kanilang sariling mga kamag-anak ay nakapasok din sa Planet Desolation. Gayunpaman, hindi nasagot ni Leilani ang kanilang mga tanong. Nabigo ang mga powerhouse. Mahigpit na komento ng isang powerhouse, "Jethro, dapat nating alamin kung ano ang nangyari sa loob ng Planet Desolation. Sa kasamaang palad, tila may itinatago sa atin si Leilani. Kung tumanggi siyang magsalita,
Wala tayong magagawa kundi hanapin ang kanyang kaluluwa. Tumingin si Jethro kay Leilani at nagtanong, ano pa ang alam mo? Umiling si Leilani at sinabing, wala na akong ibang alam, Padre. Kung ganoon, hayaan mong hanapin ko ang iyong kaluluwa. Pinilit ng hindi mabilang na mga powerhouse, hindi sila pinigilan ni Jethro at pinahintulutan silang hanapin ang kaluluwa ni Leilani. Isang powerhouse ang nagsaliksik sa kaluluwa at mga alaala ni Leilani ngunit nalaman lamang na si Leilani ay nagsasabi ng totoo. Sa Planet Desolation, tanging sina Wotan at James lamang ang nanatili sa Desolate Grand Canyon pagkatapos na mapaalis si Leilani sa formation. Nagkatitigan ang dalawa. Napangiti ng mahina si James at nagtanong, gusto mo bang lumaban? Nag-alinlangan si Wotan. Tumingin siya kay James at nagtanong, ginamit mo ang Chaos Power sa nakaraang labanan. Gayunpaman, hindi mo ginamit ang 3 pagbabago ng apoy ng Flame Art na naiwan ng Compassionate Pathmaster. Matagumpay mo ba itong nilinang? Alam ni Wotan kung gaano kalakas si James at sinusubukan niyang hulaan ang posibilidad na siya ay magwagi. Bagamat si Wotan ay isang Akmin, hindi siya gaanong mas malakas kaysa kay James. Hindi siya nagtitiwala na matatalo niya si James sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Nais niyang tiyakin kung nilinang ni James ang 3 pagbabago ng apoy ng Flame Art. Ngumiti si James at mahinahong sumagot, bakit hindi mo alamin sa sarili mo? Natarante si Wotan sa kanyang tugon. Nilinang ba niya ito o hindi? Naisip ni Wotan, pagkatapos ng maikling paghinto, huminga ng malalim si Wotan at sinabing, kalimutan mo na ito. Hindi kita ipaglalaban sa Primal Mantra. Gumawa ng pambungad sa Porma Sayon at hayaan mo akong umalis. Pagkatapos magsalita ay sinulyapan niya si James. Hindi mo naman iniisip na burahin ang mga alaala ko diba? Tumingin sa kanya si James at nagtanong, paano kung hanapin ng mga powerhouse sa labas ang iyong kaluluwa? Haha, tumawa si Wotan at sinabing, minamaliit mo ako. Maliban kung ang mga pinuno ng 10 dakilang lahi ay magsasama-sama at hahanapin ang aking kaluluwa, walang maglalakas loob na hawakan ako. Puno ng kumpiyansa si Wotan. Curious, James asked, saang lahi ka galing? It doesn't matter, don't worry, no one will search my soul. With his reassurance, James was relieved. He said, sana ilihim mo lahat ng nangyari dito. Nagtiwala si James kay Wotan. Ang Primal Mantra ay isang makapangyarihang kayamanan. Si Wotan ay isang Akmin at kung gugustuhin niya, tiyak na makakalaban niya si James para dito. Dahil kusang isinuko ni Wotan ang Primal Mantra, ayaw ni James na tratuhin siya ng walang awa. Agad na naglakad si James patungo sa hangganan ng formation. Sumunod si Wotan sa likuran niya. Pilit na gumawa ng crack si James sa formation. Walang pag-aalinlangan, dumaan si Wotan sa siwang sa isang iglap at umalis sa Planet Desolation. Sa sandaling iyon, si James ang tanging nabubuhay na tao sa malaking grupo ng mga nilalang na dumating sa Planet Desolation. Inilibot ni James ang tingin sa paligid. Matapos niyang kumpirmahin na walang ibang buhay na nilalang sa paligid niya, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos, tumingin siya sa Desolate Grand Canyon at dahan-daang lumapit dito. Habang papalapit siya, bigla siyang nakaramdam ng delikadong aura. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4168. Naramdaman ni James ang panganib nang makalapit siya sa Desolate Grand Canyon. Biglang lumingon si James at tumingin sa likod niya. Napuno ang lupa ng mga bangkay na pinatay nila ni Wotan. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtipon ang ilang putol-putol na bahagi ng katawan upang baguhin ang isang kompletong katawan. Biglang napuno ng makapangyarihang life force ang inaakalang bangkay. Pinagtuunan ng pansin ni James. Ang katawan ay dahan-daang bumangon mula sa lupa. Ito ay isang tao na nagkaroon ng anyong tao. Walang sando ang lalaki, at tumambad ang kanyang pait na katawan. Puno ng dugo ang kanyang mukha, at dinilaan niya ang kanyang mga labi at tumingin kay James sa malayo na may kakaibang ekspresyon. Tinitigan siya ni James. Wala siyang ideya kung saang lahi ang lalaki, ngunit nararamdaman niya ang malakas na aura na nagmumula sa kanya. Ang misteryosong lalaki ay mas mabigat kaysa kay Wotan, na isa ng Akmin. Naghinala na si James na posibleng itinago ng ibang Akmin ang kanilang sarili sa grupo ng mga nilalang. Gayunpaman,
Hindi niya inaasahan na ang isang Akmin ay nanatiling nakatago hanggang sa huli at makikita lamang pagkatapos umalis ni Wotan. 49. Tumingin ang walang sando at ruffian kay James na malapit sa desolate Grand Canyon. Bigla siyang nagpakawala ng nakakatakot na ngiti. Pastahan hindi mo inaasahan ito. Huminga ng malalim si James at pinakalma ang sarili. Then, he replied softly, "Indeed, akala ko ako na lang ang natitira. I didn't expect my divine sense to detect you. You waited until Wotan left because you're afraid the two of us join forces against you, right?" Nakakatakot si Wotan. Siya ang number 10 sa gold ranking ng Chaos Ranking. Pagkatapos na makapasok sa Akmin rank, malamang na bumuti ng husto ang kanyang lakas, na nalampasan ang iba pang powerhouses sa Permanence Acme rank. Sa palagay ko ay hindi ako mananalo laban sa inyong dalawa. The man parted his lips and explained relaxedly. Halatang hindi niya sineseryoso si James. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Anong lahi ka?" Tumawa ang lalaki at sinabing, "Haha. It doesn't matter if you find out anyway. I'm from the Urses." Ang Urses. Sumimangot si James. Pamilyar siya sa mga Ursa. Kung saan siya nagmula, mayroong isang sugatang powerhouse ng lahi na iyon. Noon, kailangan niyang lumaban ng ngipin at kuko upang patayin ang Ursa at ang kanyang buong hukbo ay halos maubos. Alam ni James ang espesyal na kakayahan ng mga Ursa at kung paano nila maaaring gayahin ang anumang kapangyarihan. Napakagulo nito, isip ni James. Ang kanyang Chaos Power ay hindi maaaring makakuha ng mataas na kamay laban sa isang powerhouse mula sa Urses. Madaling tularan ng Ursa ang Chaos Power ni James at gamitin ito laban sa kanya. Hindi ko akalain na may isang tao na linangin ang Chaos Power ng Doom Race. Hindi makapaniwalang tumingin si Ursa kay James. Kung nakuha mo ang Primal Mantra, at hinayaan kitang umalis ng hindi nasaktan, magiging malaking banta ka sa iba pang lahi sa Greater Realms kapag lumakas ka. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Kung hindi mo itinago ang iyong lakas at nakipagkaisa sa iba pang powerhouses para labanan tayo, baka natalo na tayo. Bakit ka nagtago hanggang sa huli?" Ngumiti ang Ursa at nagsabi, "Tiyak na mapapatay namin kayong dalawa kung sumali ako. Gayunpaman, kailangan kong palayasin ang iba pang mga powerhouse ng mag-isa. Bagamat ako ay isang Akmin, wala akong kumpiyansa na alisin ang napakaraming quasi-Akmin. Kaya, nagpasya akong kumilos ng lahat ay nasugatan. Nagulat ako, ikaw na lang ang natitira." Haha, humagalpak ng tawa si Ursa. "Ngayon, hanggat papatayin kita, makukuha ko ang Primal Mantra. Pagkatapos, maaari akong pumunta sa pag-iisa para pag-aralan at linangin ito. Sa pamamagitan ng mga turo nito, sigurado akong maaabot ko ang Terra Acme rank at Kylum Acme rank sa lalong madaling panahon. Sa huli, ako ang magiging pinakamalakas na powerhouse sa lahat ng Greater Realms." Umalangaw-ngaw ang tawa ng mga Ursa sa buong lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4169. Maaaring magkatotoo ang kanyang mga pangarap kung makuha niya ang Primal Mantra. Nanatiling kalmado si James. Naghinala na siya na may mga powerhouse na nagtago. Kaya, umiwas siya sa paggamit ng 3 fire transformations ng Flame Art. Kalmadong sabi ni James, "Hindi ka ba masyadong nag-celebrate? Hindi pa ako patay. Payagan mo akong ihatid ka sa iyong paglalakbay." Lumuwa ang Ursa sa nakakatakot na boses. "Remember my name, it's Narga Windward." Pagkatapos magsalita, mabilis na kumilos si Narga. Agad siyang humarap kay James, na may hawak na sibat. Isa itong itim na sibat na nagbuga ng mahinang kinang. Hinawakan niya ang sibat at itinutok ito sa ulo ni James. Inikat ni James ang kanyang katawan at iniwasan ang nakamamatay na suntok. Ang espasyo sa likod niya ay nataman ng sibat at agad na nabasag bilang resulta. Isang black hole ang nabuo ngunit naayos ng mahiwagang puwersa sa kanilang paligid. Matapos makaligtaan ang unang pag-atake, gumamit si Narga ng ibang taktika. Inihampas niya ang kanyang sibat sa baywang ni James. Ipinagmamalaki ni Akmins ang napakalaking lakas. Bagamat hindi nataman si James, ang malakas na puwersa ay dumapo sa kanyang katawan, na nagdulot sa kanya ng sakit. Si James ay hindi nang ahas na maging pabaya at mabilis na ipinatawag ang Malevolent Sword. Hinawakan ng Malevolent Sword ang spear. Boom! Bumukas ang espasyo.
Naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa mula sa malevolent sword na umakyat sa kanyang braso at kumalat sa kanyang katawan. Nanginig ang kanyang katawan dahil sa malakas na aftershock. Nasugatan din ng puwersa ang kanyang kamay na nakahawak sa malevolent sword, at tumulo ang dugo dito. Nanginginig ang kamay niya kaya nahihirapan siyang hawakan ang espada. Pagkatapos nilang magpalitan ng suntok, alam ni James na napakalaki ng kanyang kalaban at may lakas na higit pa sa kanya. Mabilis na umatras si James sa malayo at hinimok ang kapangyarihan ng kanyang life path na pagalingin ang kanyang mga sugat. Sok, sok, narge-click ang kanyang dila. Medyo malakas ka. Maraming taon na ako sa Acme rank at nakarating na sa gitnang yugto. Pero, nakaligtas ka pagkatapos labanan ang pag-atake ko. Gaya ng inaasahan ng human race. Kung lalakas ka, siguradong magiging isa ka sa pinakamalakas na individual sa Greater Realms. Sayang naman ang pagdating mo sa Planet Desolation at kailangan mong harapin ako. Masayang nagsalita si Narga bago dumilim ang kanyang mukha. Napakaseryoso ng kanyang mukha. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang sitwasyon, walang awa si Narga. Hinimok niya ang lahat ng kanyang lakas, at ang kanyang kapangyarihang akmin ay kumalat sa kanyang katawan, na agad na pinalakas ang kanyang aura. Mamatay. He growled and attacked again. Hinali niya ang kanyang katawan sa kanyang sibat habang sinusugod niya si James. Inipon din ni James ang lahat ng kanyang lakas. Inilagay niya ang kapangyarihan, pisikal na lakas, at chaos power ng kanyang omniscience path sa malevolent sword upang harangan ang pag-atake ni Narga. Nagtama ang kanyang espada at sibat ni Narga sa labas ng desolate Grand Canyon. Dalawang malalakas na puwersa ang nagbanggaan. Dumagundong. Isang napakalaking puwersa ang sumabog mula sa kanilang epekto at mamulong sa paligid. Tuloy-tuloy na nabasag ang espasyo sa paligid ni na James at Narga. Sa mga tuntunin ng lakas, si James ay bahagyang mahina kaysa sa kanyang kalaban. Ang kanyang katawan ay sumabog, at isang malakas na puwersa ang tumagos sa kanyang katawan sa pamamagitan ng malevolent sword, na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4170. Tuluyan nang na-overwhelm ni Narga si James. Si James ay patuloy na pinasabog, at isang malakas na puwersa ang sumalakay sa kanyang katawan sa pamamagitan ng malevolent sword. Bagaman mayroon siyang napakalaking pisikal na lakas, siya ay nasugatan at ang kanyang katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Umalis ka na. Gumawa ulit si Naga. He thrust his palm at James. Sa pagkakataong iyon, nakatutok ang lakas ng palad ni Narga sa ulo ni James. Mabilis na sinuot ni James ang kanyang malevolent sword at naiwasan ang pag-atake. Pagkaalis niya ng espada ay tumagos sa katawan niya ang espada ni Narga. Iniwasan ni James ang lakas ng palad ngunit nataman siya ng sibat. Sa isang sandali, si James ay nasugatan ng husto. Siya ay mabilis na umatras sa malayo. Hinimok niya ang kapangyarihan ng kanyang landas ng buhay at ang masaganang puwersa ng buhay nito na kumalat sa kanyang katawan, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Maaaring ayusin ni James ang kanyang panlabas na pinsala ngunit hindi ang panloob na pinsala. Pagkatapos ng nakaraang labanan laban sa 30,000 powerhouses, wala siyang pagkakataong gamutin ang kanyang mga pinsala. Sa ibabaw ng kanyang mga naunang pinsala, siya ngayon ay natamo ng higit pang mga sugat. Alam ni James na hindi siya magtatagal sa ganitong bilis. Iyon lang ba ang mayroon ka? Hindi na sumunod si Narga ng panibagong pag-atake. Mula sa kanyang pananaw, walang kalaban-laban si James para sa kanya, at natitiyak niya ang kanyang tagumpay. Ito ay halos garantisadong siya ang aalis kasama ang Primal Man'ira. Inunat ni James ang kamay para panasan ang dugo sa labi niya. Tumingin siya kay Narga sa malayo at ngumiti. Pagkatapos, sinabi niya, mukhang hindi ako mananalo kung hindi ko gagawin ang lahat. Bahagyang natigilan si Narga sa sinabi ni James, at saka nagpakawala ng malakas na tawa. Haha, sino ang sinusubukan mong lokohin sa oras na ganito? Sige, ibigay mo na lahat ng meron ka. Gusto kong makita kung ano pang mga pakulo ang natitira mo. Ipinagpalagay ni Narga na si James ay lumalaban na sa pinakamalakas niyang estado at wala ng ibang paraan para labanan siya. Hindi siya naniniwala na pinipigilan pa rin ni James ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay ilalabas na ni James ang kanyang buong lakas nang magsimula ang labanan at hindi na maghihintay hanggang ngayon.
Tiningnan ni Narga si James nang mapanukso. Sigurado siyang tinatakan na niya ang kapalaran ni James. Kalmado siyang tiningnan ni James, at gumuhit ang mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, sinabi niya, nakalimutan mo bang pumasok ako sa Palace of Compassion at nakuha ang mana ng Compassionate Pathmaster? Narinig mo na ba ang tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art noon? Agad na nanlamig ang mukha ni Narga sa sinabi ni James. Maliwanag na alam niya ang tungkol sa tatlong pagbabagong sunog ng Flame Art. Nilinang mo ang tatlong pagbabagong sunog ng Flame Art. Hindi makapaniwalang sabi niya. Pagkatapos, agad niyang itinanggi ang posibilidad, at sinabing, imposible iyan. Ang iyong pisikal na lakas ay nasa quasi-acme rank lamang. Paano mo nalabanan ang kapangyarihan ng Ignis? Hindi mo maaaring ito ay hinihigop at pino, lalo pa ang paglinang ng tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art. Bago pa siya matapos magsalita, naramdaman niyang nagbago ang aura ni James. Gin-icing ni James ang Ignis. Ang Ignis sa kanyang elixir field ay umikot sa kanyang katawan, dumadaloy sa kanyang mga buto at paa. Biglang nabalot ng puting apoy ang buong katawan ni James. Lumakas din ang kanyang aura. Ang unang pagbabago ng tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art, Flame God Incarnation. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Sa sandaling iyon, siya ay nagmukhang isang kataas-taasang Diyos ng apoy. Tumalsik ang puting apoy mula sa kanyang katawan, na naglalabas ng mapangwasak na kapangyarihan. Kung ang isang quasi-acme ay makikipag-ugnayan sa kahit katiting na bahagi ni Ignis, sila ay makukulong kaagad. Ignis. Tiningnan ni Narga ang apoy na umaangat mula sa katawan ni James at itinikom ang kanyang mga labi, nandoon siya nang patayin ni James si Winston. Noon, nasaksihan din niya si James na gumagamit ng ilang puting apoy. Nagawa niyang patayin si Winston gamit ito. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na ang apoy na ipinatawag ni James ay mula sa mga Ignis.